Nauna nang tinulungan ni Kanena ang dalagang si Letty para magkaroon ito ng pangkain dahil naawa ang matanda nang malamang na-snatch ang wallet ng dalaga. Sunod ay silang mag-ina naman ang tinulungan ni Letty nang harangin sila ng isang gang at saktan. Doon nila natuklasan na isa pala itong aswang. Isinama nila ang dalaga sa bahay nila at inalok na doon muna ito tumuloy pansamantala. Sa pagdaan ng mga araw, napansin ni Kanena ang espesyal na pagtrato ng anak niyang si Manuel sa dalagang aswang. Kinausap niya ito at sinabihang hindi siya tutol kung nais nitong mahalin ang isang gaya ni Letty. Nagpasalamat si Manuel sa ina. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Gumawa siya ng vegetable bouquet at nahihiyang iniabot iyon sa dalaga. Hindi naman maipaliwanag ni Letty ang nararamdaman. Noon lamang siya nakaramdam ng kilig sa tanang buhay niya, kaya hindi na rin niya pinatagal ang panliligaw ni Manuel. Agad din niyang sinagot. Akala ni Letty ay magiging ayos na ang buhay niya sa piling na mag-inang kumupkop sa kanya. Kasama nila siya sa pwesto ng gulay. Nagkakaunawaan na ang mga puso nila ni Manuel. Hindi niya akalain na matapos niyang maubos ang miyembro ng gang na humarang noon sa mag-ina, ay may susulpot pang mga bagong kontrabida. Isang grupo rin ng mga maninikil sa Divisoria. Maraming tinderang umaaray dahil dito. Kaya naman si Letty ay inisa-isang patahimikin ang bawat miyembro ng grupong ito. Inabagan niya isa-isa at binusog niya ang sarili sa pamamagitan ng mga laman loob nila. Isang beses naman, may isang lalaki ay nabastos sa kanya habang siya ay nasa tindahan. Nagkataon pa naman wala noon si Manuel. Nagde-deliver ng gulay sa ibang suki nila. Ang ginawa ni Letty ay kinagat niya ang kamay ng lalaking hinawakan ng puwet niya. Nagtatarang ang lalaki sa sakit at agad tumakbong palayo. Hindi makapayag si Letty na may mga taong abusado sa paligid niya, kaya palihim niyang nirerespakan ang mga ito. Ginagamit niya ang matatalim na pangil at matatalas na kuko. Kasabay niyon ay ang paglaganap ng balita tungkol sa aswang dahil sa mga natatagpo ang mga biktima. Binalaan ni Kanena si Letty na maghina-hinay sa ginagawang pambibiktima. Ipinaalala niya sa dalaga na ang ipinunta nito sa Maynila ay upang magbagong buhay, upang magkaroon ng payapa at tahimik na buhay na hinahangad din naman ng lahat. Pero ang mundo nila ay sadyang hindi laging patas. May mga susulpot na abusadong tao, merong kakampi at meron ding kukontra sa'yo. Pero hindi pagpatay ang solusyon dahil meron silang kinikilalang Diyos na tanging may karapatan na kumuha ng buhay ng lahat ng nilalang sa mundo. Kailangan daw ni Letty na kontrolin ang sarili sa gitna ng galit sa mga taong mapang-abuso sa kapwa. Hindi makapangako si Letty pero sisikapin daw niya. Nang mga sumunod na araw ay patuloy na kumalat ang balita tungkol sa gumagalang aswang. Nagsagawa na nga ng pagroronda ang mga tanod sa buong Divisoria, pati mga kapulisan ay tumulong na rin. Nagalit si Kanena kay Letty. Kung paiiralin pa rin daw ng dalaga ang dugong aswang, ay mapipilitan siyang paalisin ito sa bahay nila. Ngunit iginiit naman ng dalaga na wala na siyang kinalaman sa napapabalitang aswang. Nahihiya na si Letty kay Kanena, kaya siya na mismo ang nagpasya na aalis na siya. Kinatok siya ni Manuel sa silid. Naabutan siya nitong nag-iimpake ng mga damit. Hinawakan ni Manuel ang kamay ng dalaga at sinabing kung itutuloy nito ang pag-alis ay sasama siya. Ayaw niyang magkalayo sila. Binawi ni Letty ang kamay at hinawakan ang magkabilang pisngi ng binata bago sinabi na hindi niya to pwedeng isama dahil kailangan ito ng sariling ina. Ani Letty, walang dapat ipag-alala si Manuel. Kaya na niyang mabuhay na mag-isa dahil tinuruan nila siya. Hating gabi nang lumabas sa bahay ng mag-ina si Letty, sa madilim na kalye ay nagulat siya nang isa-isang maglapagan sa harap niya ang mga kapwa aswang. Kilala niya sila, mga aswang na mula sa kanilang probinsya. Tinanong agad ni Letty kung ang mga ito ba ang nambibiktima sa Divisoria. Hindi naman sinagot ni Helga ang tanong niya. Si Helga ang isa sa mga namumuno sa samahan ng mga aswang sa probinsya. Hindi na raw mahalaga kung mabiktima man sila sa lugar na yon o hindi. Ang mahalaga ay kailangan sumama ni Letty sa kanila pabalik sa probinsya para harapin ang kaparusahan nito sa ginawang pag-alis ng walang paalam. Umalma ang dalaga. Aniya, hindi na siya babalik sa probinsya
at ayaw na rin niya mambiktima ng mga tao. Ngunit mariing sinabi ni Helga na hindi maari ang kagustuhang yon ng dalaga. Dahil baliktarin man ito ang mundo, ay mananatili pa rin itong aswang na mauuhaw sa dugo at mananabik sa laman ng tao. Nang tangkain ng mga aswang na hawakan ang dalaga upang maisama na pabalik sa kanila, ay nagpumiglas ito. Nanlaban si Letty. Lumitaw si Manuel na may hawak na itak. Binalaan niya ang mga aswang. Inutusan niya ang mga ito na lubayan ang kanyang nobya. Nilibak naman ng mga aswang ang kakayahan niya dahil isa lang siyang pangkaraniwang tao at walang karapatang umibig sa kagaya nila. Anang binata, huwag daw ismurin ang kakayahan niya. Hinamon niya ang mga ito na subukan siya. Nagtalikuran sina Manuel at Letty. Inihanda ang mga sarili laban sa nakapalibot sa kanilang mga aswang. Hindi rin naman nagpahuli ang dating albularyo na si Canena. Dumating din ito upang tulungan ang dalawa. Ang bitbit naman niya ay 2 buntot pagi na hawak sa magkabilang kamay. Matagal na raw siyang walang practice pero sa tingin niya ay kaya pa rin niyang pumatay ng maraming aswang. Nagsimula na nga ang labanan. Sa una ay dehado sila pero sa huli, matapos ang makapigil hiningang palitan ng hagupit ng itak at buntot pagi laban sa matatalim na kuko ng mga aswang at matatalas na ngipin, ay nagawa rin nilang paatrasin ang mga kalaban. Nag-alisan na nga ang mga aswang habang si Letty ay yakap ng mahigpit ni Manuel. Pinabalik na ni Canena si Letty sa kanilang bahay. Humingi siya ng paumanhin dito dahil pinagbintangan niya ito na siya ring nambibiktima ng mga tao sa lugar nila, na ibang aswang na pala ang may kagagawan. Nangako naman ang dalaga na pipilitin niya na makontrol ang galit at hindi pa iralin ang pagiging aswang. Palagi na lang daw niyang iisipin ang kabutihan ni Canena at Manuel sa kanya. Si Manuel naman ay nangako rin sa dalaga na poprotektahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Kung kinakailangan na magsanay siya para sa dalaga ay gagawin niya. Makalipas ang 1 taon, ang dalawa ay ikinasal sa huwes dahil natatakot si Letty na pumasok sa simbahan. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Ngunit inilihim nila rito ang pagkakaroon ng dugong aswang upang lumaki ito sa paraan ng isang normal na tao.